Ang kamanghamanghang pangyayari sa kasaysayan ng Biblia doon sa mga taong lingkod ng Diyos na nasa bingit na ng kamatayan, na tila may mga superpower at superhuman na hindi tinablan ng kamatayan sa pagkakataon, at paano ito nangyari. Na isa din itong malaking katanungan sa isip ng mga siyentipiko dahil hindi ito tanggap sa kanilang pag-aaral siyensya, dahil ang mga bagay na ito ay hindi tinatanggap sa komunidad ng pag-aaral pang-agham. Ngunit ang mga pangyayaring ito sa Biblia ay lubhang popular at pinaniniwalaan ng mga mananampalataya. Ang ating pag-uusapan ay tungkol sa mga taong nasa bingit ng kamatayan ngunit kamanghamanghang nakaligtas. Si Nabucodonosor na hari ay gumawa ng isang larawan na ginto na ang taas ay 60 siko at ang luwang niya ay 6 na siko. Kanyang itinayo sa kapatagan ng Dora sa lalawigan ng Babylonia. Nang magkagayoy, nagsugo si Nabucodonosor na hari upang pisanin ang mga taga-satrapa, ang mga kinatawan at ang mga gobernador, ang mga hukom, ang mga taga-ingat yaman, ang mga kasangguni, ang mga pinuno at ang lahat na pinuno sa mga lalawigan upang magsiparoon sa pagtatalaga ng larawan na itinayo ni Nabucodonosor na hari. Nang magkagayoy, ang mga satrapa, ang mga kinatawan at ang mga gobernador, ang mga hukom, ang mga taga-ingat yaman, ang mga kasangguni, ang mga pinuno at lahat ng pinuno sa mga lalawigan ay nagpisan sa pagtatalaga ng larawan na itinayo ni Nabucodonosor na hari, at sila'y nagsitayo sa harap ng larawan na itinayo ni Nabucodonosor. Nang magkagayoy, ang tagapagtanyag ay sumigaw ng malakas, "Sa inyo'y iniuutos o mga bayan, mga bansa at mga wika, na sa anumang oras na inyong marinig ang tunog ng korneta, ng plauta, ng alpa, ng samboko, ng solteryo at ng gaita, at ang lahat ng sari-saring panugtog, kayo'y magpatira pa at magsisamba sa larawang ginto na itinayo ni Nabucodonosor na hari. At ang sinuman na hindi magpatira pa at sumamba sa oras na yaon ay ihahagis sa gitna ng mabangis ng horno na nagniningas. Kaya't sa oras na yaon, pagkarinig ng buong bayan ng tunog ng korneta, ng plauta, ng alpa, ng samboko, ng solteryo at ng lahat ng sari-saring panugtog, lahat na bayan, mga bansa at mga wika ay nangagpatira pa at nagsisamba sa larawang ginto na itinayo ni Nabucodonosor na hari. Dahil dito, sa oras na yaon ay nagsilapit ang ilang taga-Kaldeya at nagsumbong laban sa mga Hudyo. Sila'y nagsisagot at nangagsabi kay Nabucodonosor na hari, "O hari, mabuhay ka magpakailanman. Ikaw, o hari, nagpasya na bawat tao na makarinig ng tunog ng korneta, ng plauta, ng alpa, ng samboko, ng solteryo, ng gaita at ng lahat na sari-saring panugtog ay magpapatira pa at sasamba sa larawang ginto. At sino mang hindi magpatira pa at sumamba, ihahagis sa gitna ng mabangis na hornong nagniningas." May ilang Hudyo na iyong inihalal sa mga gawain sa lalawigan ng Babylonia na si Sadrach, si Mesak at si Abednego. Ang mga lalaking ito, o hari, ay hindi ka pinakundanganan. Sila'y hindi nangaglilingkod sa iyong mga Diyos ni nagsisisamba sa larawang ginto na iyong itinayo. Nang magkagayoy, sa puot at pusok ni Nabucodonosor ay nag-utos na dalhin si Sadrach, si Mesak at si Abednego. Kanila ngang dinala ang mga lalaking ito sa harap ng hari. Si Nabucodonosor ay sumagot at nangagsabi sa kanila, "Sinadya nga ba ninyo, o Sadrach, Mesak at Abednego, na kayo'y hindi mangaglilingkod sa aking Diyos ni magsisisamba sa larawang ginto na aking itinayo? Kung kayo nga'y magsihanda sa panahon na iyong marinig ang tunog ng korneta, ng plauta, ng alpa at ng lahat ng sari-saring panugtog na magpatira pa at magsisamba sa larawan ng aking ginawa, mabuti. Ngunit kung kayo'y hindi magsisamba, kayo'y ihahagis
Sa oras ding yaon, sa gitna ng mabangis na hornong nagniningas, at sinong Diyos ang magliligtas sa inyo sa aking kamay? Si Sadrach, si Mesak at si Abednego ay nagsisagot at nagsabi sa hari, "O Nabucodonosor, kami ay walang kailangan na maisagot sa iyo sa bagay na ito. Narito, ang aming Diyos na aming pinaglilingkuran ay makapagliligtas sa amin sa mabangis na hornong nagniningas at ililigtas niya kami sa iyong kamay, o hari. Ngunit kung hindi, talastasin mo, o hari, na hindi kami mangaglilingkod sa iyong mga Diyos ni magsisisamba man sa larawang ginto na iyong itinayo." Nang magkagayoy, napuspos ng kapusukan si Nabucodonosor at ang anyo ng kanyang muka ay nagbago laban kay Sadrach, kay Mesak at kay Abednego. Kaya't siya'y nagsalita at nagutos na kanilang painitin ang horno ng makapito na higit kaysa dating pag-iinit. At kanyang inutusan ang ilang malakas na lalaki na nangasa kanyang hukbo. Nagapusin si Sadrach, si Mesak at si Abednego at sila'y ihagis sa mabangis na hornong nagniningas. Nang magkagayoy, ang mga lalaking ito'y tinalian na may mga suot, may tunika at may balabal at may kanilang ibang mga kasuotan at sila'y inihagis sa gitna ng mabangis na hornong nagniningas. Sapagkat ang utos ng hari ay madalian at ang horno ay totoong mainit. Napatay ng liyab ng apoy ang mga lalaking yaon na nagsibuhat kay Sadrach, kay Mesak at kay Abednego. At ang tatlong lalaking ito, si Sadrach, si Mesak at si Abednego, ay nagsibagsak na nagagapos sa gitna ng mabangis na hornong nagniningas. At nang magkagayoy, si Nabucodonosor na hari ay nagtaka at tumindig na madali. Siya'y nagsalita at nagsabi sa kanyang mga kasangguni, "Di baga ang ating inihagis ay tatlong gapos na lalaki sa gitna ng apoy?" Sila'y nagsisagot at nagsabi sa hari, "Totoo, o hari." Siya'y sumagot at nagsabi, "Narito, aking nakikita ay apat na lalaki na hindi gapos na nagsisilakad sa gitna ng apoy at sila'y walang paso at ang anyo ng ikaapat ay kawangis ng isang anak ng mga Diyos." Nang magkagayoy, lumapit si Nabucodonosor sa bunganga ng mabangis na hornong nagniningas. Siya'y nagsalita at nagsabi, "Sadrach, Mesak at Abednego, kayo'y mga lingkod ng kataas-taasang Diyos. Kayo'y magsilabas at magsiparito." Nang magkagayoy, si Sadrach, si Mesak at si Abednego ay nagsilabas mula sa gitna ng apoy. At ang mga satrapa, ang mga kinatawan at ang mga gobernador at ang mga kasangguni ng hari na nangagkakapisan ay nakakita sa mga lalaking ito na ang apoy ay hindi tumalab sa kanilang mga katawan, ni ang mga buhokman ng kanilang mga ulo ay nasunog, ni ang kanilang mga suot ay nabago, ni nangamoy apoy man sila. Si Nabucodonosor ay nagsalita at nagsabi, "Purihin ang Diyos ni Sadrach, ni Mesak at ni Abednego, na nagsugo ng kanyang anghel at nagligtas sa kanyang mga lingkod na nagtitiwala sa kanya at binago ang salita ng hari at ibinigay ang kanilang mga katawan upang sila hindi maglingkod ni sumamba sa kaninumang Diyos liban sa kanilang sariling Diyos." At nasabi sa hari sa Ehipto na ang bayan ay tumakas at ang puso ni Faraon at ang kanyang mga lingkod ay nagbago tungkol sa bayan at kanilang sinabi, "Ano itong ating ginawa na ating pinayuan ang Israel upang wag na tayong mapaglingkuran?" At inihanda ni Faraon ang kanyang karo at kanyang ipinagsama ang kanyang bayan. At siya'y nagdala ng 600 piling karo at ang lahat ng mga karo sa Ehipto at ng mga kapitan na namumuno sa lahat ng mga yaon. At pinagmatigas ng Panginoon ang puso ni Faraon na hari sa Ehipto at hinihabol niya ang mga anak ni Israel sapagkat ang mga anak ni Israel ay nagsialis na may lubos na pagkakatiwala. At hinabol sila ng mga Ehipsyo ng lahat ng mga kabayo at ng karo ni Faraon at ng kanyang mga taong mga ngabayo at ng kanyang hukbo at inabutan sila noong nakahantong sa tabi ng dagat na nasa siping ng Pihahirot sa tapat ng Baal-Zephon. At nang si Faraon ay nalalapit, ay tiningin ng mga anak ni Israel ang kanilang mga mata at narito ang mga Ehipsyo ay sumunod sa kanila at sila'y natakot na mainam at ang mga anak ni Israel ay umibik sa Panginoon. At kanilang sinabi kay Moises, "Dahil ba sa walang libingan sa Ehipto, kung kaya dinala mo kami rito upang mamatay sa ilang?"
Bakit ka gumawa ng ganito sa amin na inilabas mo kami sa Ehipto? At sinabi ni Moises sa bayan, huwag kayong matakot, tumigil kayo at tingnan ninyo ang pagliligtas ng Panginoon na gagawin sa inyo ngayon, sapagkat ang mga Ehipsyo na inyong nakikita ngayon ay hindi na ninyo uli makikita magpakailanman. At sinabi ng Panginoon kay Moises, bakit humihibik ka sa akin? Salitain mo sa mga anak ni Israel na sila'y magpatuloy na yumaon. Itaas mo ang iyong tungkod at iunat mo ang iyong kamay sa ibabaw ng dagat at hawiin mo, at ang mga anak ni Israel ay dadaan sa gitna ng dagat sa ibabaw ng lupang tuyo. At ako, narito, aking papagmamatigasin ang puso ng mga Ehipsyo at susundan nila sila, at ako'y mag-iimbot ng karangalan kay Faraon at sa buo niyang hukbo at sa kanyang mga karo at sa kanyang mga ngabayo. At malalaman ng mga Ehipsyo na ako ang Panginoon, pagka ako ay nakapagpaimbot ng karangalan kay Faraon sa kanyang mga karo at sa kanyang mga nangangabayo. At ang anghel ng Diyos na nasa unahan ng kampamento ng Israel ay humiwalay at napasahulihan nila, at ang haliging ulap ay humiwalay sa harap nila at lumagay sa likod nila, at lumagay sa pagitan ng kampamento ng Ehipto at ng kampamento ng Israel, at mayroong ulap at kadiliman, gayon may binigyan sila ng liwanag sa gabi, at ang isa't isa ay hindi nagkalapit sa buong magdamag. Iniunat ni Moises ang kanyang kamay sa ibabaw ng dagat, at pinaghiwalay ng Panginoon ang dagat sa pamamagitan ng isang malakas ng hanging silanganan ng buong magdamag, at ang dagat ay pinapaging tuyong lupa, at ang tubig ay nahawi. At ang mga anak ni Israel ay pumasok sa gitna ng dagat sa ibabaw ng tuyong lupa, at ang tubig naging isang kuta sa kanila, sa kanilang kanan at sa kanilang kaliwa. At hinabol sila ng mga Ehipsyo at nagsipasok na kasunod nila sa gitna ng dagat, lahat ng mga kabayo ni Faraon, ang kanyang mga karo at ang kanyang mga nangangabayo. At iniunat ni Moises ang kanyang kamay sa dagat, at ang dagat ay nagsauli sa kanyang dating lakas. Nang umumaga, at ang mga Ehipsyo ay nagsitakas, at nilaginlin ng Panginoon ang mga Ehipsyo sa gitna ng dagat, at ang tubig ay nagsauli at tinakpan ang mga karo at ang mga nangangabayo. Sa makatuwid bagay ang buong hukbo ni Faraon na pumasok na sumunod sa kanila sa dagat, walang natira kahit isa sa kanila. Nang magkagayoy, ang mga pangulo at ang mga satrapa ay nagsihanap ng maisusumbong labang kay Daniel tungkol sa kaharian, ngunit hindi sila nakakasumpong ng anumang kadahilanan ni kakulangan man, palibhasay tapat siya, walang anumang kamalian ni kakulangan na sumpungan sa kanya. Nang magkagayoy, sinabi ng mga lalaking ito, hindi tayo nakakasumpong ng anumang maisusumbong laban sa Daniel na ito, liban sa tayo mga kasumpong laban sa kanya ng tungkol sa kautusan ng kanyang Diyos. At nang maalaman ni Daniel na ang kasulatan ay nalagdaan ng pangalan, siya'y pumasok sa kanyang bahay. Ang kanyang mga dungawan ay bukas sa dakong Jerusalem. At siya'y lumuhod ng kanyang mga tuhod na makaitlo isang araw at dumalangin at nagpapasalamat sa harap ng kanyang Diyos gaya ng kanyang dating ginagawa. Nang magkagayoy, nagpisa ng mga lalaking ito at nasumpungan si Daniel na sumasamo at dumadaing sa harap ng kanyang Diyos. Nang magkagayoy, lumapit sila at nagsalita sa harap ng hari ng tungkol sa pasya ng hari. Hindi kabaga naglagda ng pasya na bawat tao na humingi sa kanino mang Diyos o tao sa loob ng 30 araw liban sa iyo, o hari, ihahagis sa yungib ng mga leyon? Ang hari ay sumagot at nagsabi, ang bagay ay tunay ayon sa kautusan ng mga taga-Media at mga taga-Persya na hindi nababago. Nang magkagayoy, nag-utos ang hari at kanilang dinala si Daniel at inihagis siya sa yungib ng mga leyon. Ang hari nga ay nagsalita at nagsabi kay Daniel, ang iyong Diyos na pinaglilingkuran mong palagi ay siyang magliligtas sa iyo. At isang bato ay dinala at inilagay sa bunganga ng yungib at tinatakan ng hari ng kanyang singsing na panatak at ng singsing na panatak ng kanyang mga mahal na tao upang walang anumang bagay ang mababago tungkol kay Daniel.
Nang magkagayoy, bumangong maagang maaga ang hari at naparoon na madali sa yungib ng mga leon. Nang siya'y lumapit sa yungib kay Daniel, siya'y sumigaw ng taghoy na tinig. Ang hari ay nagsalita at nagsabi kay Daniel, "O Daniel, na lingkod na buhay na Diyos, ang iyo bagang Diyos na iyong pinaglilingkurang palagi ay makapagliligtas sa iyo sa mga leon?" Sinabi nga ni Daniel sa hari, "O hari, mabuhay ka magpakailanman. Ang Diyos ko'y nagsugo ng kanyang anghel at itinikom ang mga bibig ng mga leon at hindi nila ako sinaktan, palibhasay sa harap niya ay nasumpungan akong walang sala at gayon din sa harap mo, o hari, wala akong ginawang kasamaan." Nang panahon ngang yaon ay iniunat ni Herodes ang kanyang mga kamay upang pahirapan ang ilan sa iglesia at pinatay niya sa tabak si Santiago na kapatid ni Juan. At nang makita niya na ito'y ikinatutuwa ng mga Hudyo ay kanya namang ipinagpatuloy na hulihin si Pedro. At nooy mga araw ng mga tinapay na walang lebadora. At nang siya'y mahuli na niya ay kanyang inilagay siya sa bilangguan at siya'y ibinigay sa apat na tig-aapat na kawal upang siya'y bantayan na inaakalang siya'y ihaharap sa bayan pagkatapos ng Paskwa. Kaya nga't si Pedro ay iniingatan sa bilangguan, datapwat ang iglesia ay maningas na dumadalangin sa Diyos patungkol sa kanya. At nang siya'y malapit ng ilabas ni Herodes, nang gabi ring yaon ay natutulog si Pedro sa gitna ng dalawang kawal na nagagapos ng dalawang tanikala. At ang mga bantay sa harap ng pintuan ay nangagbabantay ng bilangguan. At narito, tumayo sa tabi niya ang isang anghel ng Panginoon at lumiwanag ang isang ilaw sa gilid ng kulungan at tinapik si Pedro sa tagiliran at siya'y ginising na sinasabi, "Magbangon kang madali." At nangalaglag ang kanyang mga tanikala sa kanyang mga kamay. At sinabi sa kanya ng anghel, "Magbigkis ka at itali mo ang iyong pangyapak." At gayon ang ginawa niya. At sinabi niya sa kanya, "Isuot mo sa iyo ang damit mo at sumunod ka sa akin." At siya'y lumabas at sumunod at hindi niya nalalaman kung tunay ang ginagawa ng anghel, kundi ang isip niya ay nakakita siya ng isang pangitain. At nang kanilang maraanan na ang una at ang pangalawang bantay ay nagsirating sila sa pintuang bakal na patungo sa bayan na kusang nabuksan sa kanila at sila'y nagsilabas at nangagpatuloy sa isang lansangan at pagdakay humiwalay sa kanya ang anghel. At nang si Pedro ay mahimasmasan na ay kanyang sinabi, "Ngayoy nalalaman kong sa katotohanan ay sinugo ng Panginoon ang kanyang anghel at iniligtas ako sa kamay ni Herodes at sa buong pag-asa ng bayan ng mga Hudyo." At si Pedro nga ay malayang nakalabas ng kulungan na hindi man lang siya nakita ng mga bantay.